Isang batang babae na mailihim na lahi, isang kwento ng dilim at liwanag paano siya naging tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng mga mundo. Ano ang nangyari sa kanya nang matutunan niyang yakapin ang kapangyarihan ng kanyang dugong aswang? Huwag palampasin ang kwento ng tapang, takot, at ang paglalakbay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig lamang ay ang huni ng kuliglig at ang mahinang hampas ng hangin sa mga dahon. Ang buwan ay bilog na bilog, nagbabadya ng kakaibang enerhiya. Si Dayong, 16 na taong gulang, ay pauwi na mula sa bahay ng kaibigan sa kabilang baryo. May bitbit siyang flashlight, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay sa bawat hakbang. Lumalaki ang kanyang kaba habang binabaybay ang masukal na daan sa gilid ng kagubatan. May mga kwento siyang narinig tungkol sa lugar na iyon. Mga nilalang na sumusulpot tuwing kabilugan ng buwan. At higit sa lahat, ang kwento tungkol sa kanyang sariling lola, si Madre Uray. Dating albularya, tahimik, relihiyosa. Ngunit may bahagi ng kanyang buhay na tinatago. May dugong katutubo, sabi ng kanyang ina. At may sumpa ng lahing aswang. Nang biglang tumigil sa pag-andar ang flashlight ni Dayong, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Inikot niya ang ilaw, sinampal ang hawakan, ngunit nanatiling madilim ang paligid. Kasabay noon ay ang pag-ihip ng malamig na hangin na tila galing sa ilalim ng lupa. May naramdaman siyang presensya sa kanyang likuran. Mabigat, malamig at hindi maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Ngunit sa kanyang harapan, may anyong babae sa ilalim ng punong balete. Nakasuot ng puting damit. Mahaba ang buhok na tila basang-basa. Hindi gumagalaw pero nakatitig sa kanya. Pamilyar ang mukha. Parang si Lola Uray. Ngunit ang kanyang mga mata ay itim na itim, parang walang kaluluwa. Nais niyang sumigaw, ngunit tila napako ang kanyang dila. Umusad ang babae. Hindi lumalakad. Parang dumudulas sa lupa. Habang papalapit ito, naamoy ni Dayong ang kakaibang amoy. Amoy ng nabubulok na karne at usok ng insenso. Napalunok siya ng laway. Naramdaman niyang unti-unting naninigas ang kanyang mga tuhod. Tila may puwersang pumipigil sa kanya upang tumakbo. Biglang tumigil ang babae sa isang dipa mula sa kanya. Bumulong ito ng isang bagay na hindi niya maunawaan. Wika ng sinaunang katutubo. Ngunit malinaw sa kanyang pandinig ang isang salita. Asin. At sa isang iglap, bumuka ang bibig ng babae. Hindi normal ang pagkalaki. Punong-puno ito ng mahahabang ngipin. Tumulo ang laway nitong parang dagta. Naramdaman ni Dayong ang mainit na patak sa kanyang pisngi. Napasigaw siya. Tumakbo kahit hindi niya alam kung saan tutungo. Sa likod niya, may tunog ng mga kuko na kumakaladkad sa lupa. Mabilis. Parang hayop na gutom. Humahangos siya, pero tila hindi siya makalayo. Ang hangin ay nagbago ng amoy. Amoy ng dugo. At paglingon niya, ilang pulgada na lamang ang layo ng nilalang, nakita niya ang mga mata nito. Naglalagablab na pula, parang apoy na walang init. Lumundag ang nilalang. Ngunit bago pa ito tuluyang sumunggab, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Parang kidlat na bumagsak mula sa langit. Napaatras ang nilalang. Sumigaw ito ng napakalakas. Isang sigaw na parang nagmula sa bituka ng lupa. Napapikit si Dayong dahil sa tindi ng liwanag. Nang iminulat niya muli ang mga mata, wala na ang babae. Tahimik muli ang paligid. Ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki mula sa kakahuyan. May hawak itong baston at may nakasabit na anting-anting sa leg. Muntik ka na, bulong nito. Lahi ka nga ng uray. Malakas ang dugo mo. Hindi makapagsalita si Dayong. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang paligid. Tandaan mo, bata, dagdag ng matanda. Ang mga aswang, hindi lang basta halimaw. May pinag-ugatang sakit. May kasaysayan. Tumango si Dayong kahit hindi niya lubos na nauunawaan. Bumalik sila sa baryo nang hindi umiimik. Ngunit habang papalayo sila sa kagubatan, narinig niya ang isang tunog mula sa likuran. Isang mahinang halakhak. Pamilyar. Tinatawag siya sa pangalan. Dayoong Di. Boses ng kanyang Lola Uray. Ngunit matagal nang patay si Lola.
Iyon ang gabing hindi na niya muling nilapitan ang punong balete. At sa bawat kabilugan ng buwan, nararamdaman niya ang may mata pa ring nakamasid sa kanya. Hindi tao. Hindi rin ganap na hayop. Bahagi ng kanyang lahi. At unti-unting gumigising sa kanyang loob. Tuwing gabi, lalo na kapag tahimik ang paligid, naririnig niya ang mga bulong. Minsan mula sa ilalim ng kanyang kama. Minsan sa likod ng pinto habang siya'y nakapikit. Mga salitang hindi niya naunawaan, pero ramdam niyang para sa kanya ang mga iyon. Dugo ang susi, sabi ng tinig minsan. Alalahanin mo ang iyong ugat. Dumalas ang kanyang bangungot. Nakikita niya ang sarili sa gitna ng kagubatan. Hubad ang katawan. Basang-basa ng dugo ang kanyang mga kamay. At sa harapan niya, isang nilalang na may katawan ng tao, pero may mukha ng baboy ramo, humihingi ng awa. Ngunit tumatawa siya sa kanyang panaginip. Gising siya, pero ramdam pa rin niya ang init ng dugo sa kanyang palad. Hanggang isang araw, nagising siya na may kakaibang marka sa kanyang balikat. Parang kagat. May 3 patak ng dugo na tila hindi natutuyo. Sinubukan niyang hugasan. Kinuskos ng sabon, pinatakan ng alkohol, pero nanatili ito. Mula noon, nagsimula siyang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Mga anino sa likod ng mga puno. Mata sa mga bubong ng bahay. Mukha sa ilalim ng tubig sa poso. At ang pinakamatindi, ang refleksyon niya sa salamin ay hindi na sumasabay sa kanyang kilos. Parang may sariling buhay. Umiti ito kahit hindi siya nakangiti. At minsang sumigaw siya sa salamin, ang refleksyon niya ay ngumisi ng malalim at ibinulong. Ikaw ang susunod. Ikaw ang tagapagmana. Hindi na siya makatulog ng payapa. Tuwing pipikit siya, may mga kamay na humihila sa kanya pababa. Sa putik. Sa dugo. Sa kadiliman. At sa pinakailalim nito, naroon si Lola Uray. Nakaupo sa trono ng mga buto. Nakangiti. Inaabot ang kanyang kamay. Halika na, apo. Oras mo na. Hindi siya makagalaw. Parang may tanikala sa kanyang mga paa. Ang putik ay unti-unting umaakyat sa kanyang tuhod, sa kanyang baywang hanggang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang hangin ay naging mabigat, parang usok ng sinunog na damo. Muling nagsalita si Lola Uray. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay hindi boses ng matanda. Ito ay maraming boses sa iisa. Mga tinig ng babae, lalaki, bata, at matandang tila sabay-sabay na humihingi, humihikbi, humahalinghing. Dugo ang kapalit ng lakas. Pumili ka, dayong. Sumama sa amin, o masdan ang lahat ng iyong mahal habang kinukuha ng dilim. Biglang sumulpot ang mukha ng kanyang ina sa putik. Nakadilat ang mga mata, puno ng takot. Naghahabol ng hininga. Anak, tulungan mo ako, di. Sinubukan niyang abutin ito, ngunit mabilis na nilamon ng putik. Kasunod ang mukha ng kanyang ama. Ng kanyang mga kaibigan. Isa-isa silang lumilitaw, tinatawag ang kanyang pangalan, sabay-sabay nilulunod ng itim na dagta ng lupa. Sumigaw si Dayong. Isang malakas at matinis na sigaw na nagpagalaw sa paligid. Biglang lumiwanag. Naglaho ang kadiliman. Nakita niyang nakahiga siya sa loob ng isang bilog na guhit sa lupa, gawa sa asin. Pawis na pawis ang kanyang katawan, nanginginig. Sa kanyang harapan, naroon ang matandang lalaki mula sa kagubatan, hawak ang isang bote ng langis at durog na bawang. Nagising ka, sabi nito. Ngunit hindi pa tapos ang iyong pagsubok. Naramdaman ni Dayong ang sakit sa kanyang likod. Pagtingin niya, may bagong marka na naman. Isang hugis mata na may mga pakpak sa gilid. At sa loob ng mata, isang pulang tuldok na tila kumikislap. Buhay. Isang babala. Isang tatak. At sa loob ng kanyang dibdib, may unti-unting gumigising. Mainit. Mabigat. At gutom. Napakuyom si Dayong. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad, ngunit hindi siya nasaktan. Ang kirot ay nawala, napalitan ng kakaibang lakas. Lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang kanyang pandinig ay tila lumawak. Naririnig niya ang yabag ng mga insekto sa damuhan. Ang paghinga ng matanda sa likuran niya. Pati ang pagdaloy ng dugo sa sarili niyang katawan. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. Ano ang nangyayari sa akin?
Ang dugo mo ay nagsisimula ng magising, sagot ng matanda. Iyan ang simula ng iyong pagbabago. Ang tanong, lalaban ka ba o yayakapin mo ito? Tahimik si Dayong. Ang kanyang isip ay punong-puno ng tanong, ng takot, ng galit. Ngunit sa pinakailalim nito may maliit na tinig. Isang tinig na hindi kanya. Ngunit bahagi na ngayon ng kanyang pagkatao. Pumayag ka na, bulong nito. Mas madali kung hindi ka lalaban. Bigla siyang napalingon. Sa likod ng matanda, nakita niya ang anyo ng isang babae. Si Lola Uray. Hindi na siya mukhang matanda. Ang balat niya ay makinis, ang buhok ay mahabang itim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Nakasuot siya ng pulang saya, at sa kanyang mga kamay ay maihawak na itim na manok. Ngumiti siya. Handa ka na, apo. Hindi mo na kailangang matakot. Lumapit siya kay Dayong. Inabot ang manok. Patayin mo ito at maging ganap. Dugo sa dugo. Lahi sa lahi. Hinawakan ni Dayong ang manok. Ang kanyang mga kamay ay malamig, ngunit matatag. Tumingin siya sa mga mata ni Lola Uray. At sa isang iglap, parang wala na siyang kontrol sa sarili. Ang katawan niya ay gumalaw na parang ginabayan ng sinaunang lakas. Itinaas niya ang manok. At sa kanyang palad, humigpit ang hawak. Narinig niya ang huling til ng hayop. At pagkatapos noon, katahimikan. Huminga ng malalim si Dayong. Ang hangin ay parang apoy na pumasok sa kanyang dibdib. Mainit. Nagsusunog ng alaala. Ang kanyang mga mata ay tila nagbago ang kulay. Nagmistulang itim na may pulang guhit sa gitna, kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa kanyang mga palad, lumitaw ang mga ugat na kulay abo. Parang lumalabas mula sa kailaliman ng balat ang sinaunang kapangyarihan. Tumingin siyang muli kay Lola Uray. Nakangiti ito, ngunit hindi na masaya ang ngiti. May pagnanasa. May paghihintay. Ngayon, apo, sabi nito. Panahon mo ng maningil. Isang matandang babae mula sa baryo ang biglang iniharap sa kanya. Nakagapos. Umiiyak. Siya ang una, ani Lola. Matagal nang nagtatago. Isa ring lahing itinatwa ang sarili. Ang babae ay tumingin kay Dayong. Patawarin mo ako, bulong nito. Ako ang nagtago ng lihim mo. Ako ang nagtabon sa marka mo noon pa man. Nangalos ang panga ni Dayong. Nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit hindi sa takot. Sa pagpipigil. Sa panloob na sigalot. Kung pipiliin mong patawarin siya, magiging mahina ka, bulong ni Lola Uray. Ngunit kung tatanggapin mo ang lakas mo, magiging isa ka sa tunay. Tumingin si Dayong sa babae. Sa kanyang mata, nakita niya ang mga alaala. Siya bilang sanggol, nililiguan sa ilog. Ang matanda, umiiyak habang pinapahid ang asin sa kanyang balat. Pagmamahal. Pagkatakot. Pagtatago. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Dayong ang pasya sa kanyang dibdib. Isang desisyong hindi na niya mababawi. Tumulo ang dugo ng manok sa lupa. Mainit, malapot at kulay uling ang timpla. Hindi ito karaniwang dugo. Parang may buhay. Parang may diwa. Umusok ang lupa kung saan ito tumulo. Ang singaw ay amoy asupre, halong halamang gamot at usok ng tuyong dahon. Muling lumapit si Lola Uray. Kinuha niya ang patak ng dugo at ipinahid sa noo ni Dayong. Ngayong tinanggap mo na ang tawag ng dugo, hindi ka na makakabalik. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dayong ang pagbabago. Ang kanyang paningin ay luminaw. Nakita niya ang mga bagay na hindi niya napapansin noon. Mga nilalang na nagtatago sa lilim ng mga puno. Mga matang nakasilip sa bitak ng mundo. Mga espiritong gumagapang sa likod ng mga tao, bulong ng bulong, laging gutom. Tila biglang nabuksan ang isang pinto sa kanyang kamalayan. At sa likod nito ay gulo. Hapdi. At kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Ang matanda ay lumuhod sa kanyang harapan. Ngayong isa ka na sa kanila, bulong nito, ikaw na ang bagong tagapagbantay. Sa pagitan ng ating mundo at ng kanila. Tumingin si Dayong sa langit. Ang buwan ay pulang-pula na. At sa paligid, ang mga puno ay tila yumuko sa kanya. Parang kinikilala siya. Parang tinatanggap siya. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may bumubulong pa rin. Isang bahagi ng kanya na natatakot.
Isang tinig ng batang si Dayong, umiiyak, tumatakbo, humihingi ng tulong. Ngunit unti-unti, lumulubog ang tinig na iyon sa katahimikan. Pinalitan ng isang mababang tinig. Buo, matatag, at sabik sa gabi. Humakbang siya palapit sa matanda. Ang lupa ay umuuga sa bawat hakbang. Tahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin. Walang huni ng hayop. Pati ang buwan ay tila naghihintay ng kanyang gagawin. Tumigil siya sa harap ng babae. Umiiyak ito, nanginginig, ngunit hindi lumalaban. Dayong ni. Ang tinig nito ay halos pabulong. Kung kailangan mong gawin mo na. Napatitig si Dayong sa kanyang mga kamay. May bahid pa ng dugo ng manok. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip. Tumatayo ang mga kuko, humahaba, tumutulis. Madalas niyang pangarapin noon na maging makapangyarihan. Ngayon, narito na. Hawak na niya. Isang uri ng kapangyarihang kayang bumura ng buhay sa isang iglap. Piliin mo, ulit ni Lola Uray. Malamig ang tinig, parang walang pakiramdam. Naramdaman niyang bumigat ang hangin sa paligid. Parang may mga matang nanonood sa dilim. Ang mga nilalang na kanina ay nagtatago, ngayon naghihintay. Gutom. Handang sumunggab sa utos niya. Itinaas ni Dayong ang kamay. Tumigil ang pag-iyak ng babae. Napapikit ito. Handang tanggapin ang kahihinatnan. Ngunit bago siya kumilos, isang malakas na tibok ng puso ang pumigil sa kanya. Minsan. 2 beses. 3. Tila may pumutok na hangin sa loob ng kanyang dibdib. At sa loob ng kanyang isipan, muling nagsalita ang tinig ng batang siya. Tama na. Hindi ko ito gusto. Hindi ito ang gusto ko. Bumaba ang kamay ni Dayong. Humakbang siyang paatras. Tumingin kay Lola Uray. Mahal ko ang lahi natin, Anya. Ngunit hindi ko kailangang maging halimaw. Mabilis ang pagbabago sa mukha ni Lola. Mula sa ngiti, napalitan ito ng pagkasuklam. Ang kanyang balat ay nagsimulang punitin ng sarili niyang galit. Lumabas ang kanyang tunay na anyo. Isang nilalang na may balat ng abo, bibig na hanggang liig, at mga matang puro itim. Traidor kang bata ka, sigaw niya. Walang tumatalikod sa dugo namin. Mula sa paligid, nagsimulang lumapit ang mga nilalang. Lahat ay nakatingin kay Dayong. Umuugong ang hangin. Ang lupa ay naglalagablab sa bawat galaw nila. Ngunit si Dayong ay hindi umatras. Ang kanyang mga mata ay nagningning muli. Hindi na itim. Hindi pula. Kundi puti. Tulad ng liwanag ng buwan. At sa kanyang likuran may sumiklab na apoy. Apoy na kulay asul. Apoy na hindi sumusunog sa kanya. Tinig ng mga ninuno bumalot sa kanyang katawan. Piliin mo ang liwanag. Hindi lahat ng mailahi ng dilim ay dapat manatiling nasa dilim. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. At sa kanyang harapan, ang mga nilalang ay napahinto. Parang nakaramdam ng biglaang panginginig. Isang panginginig ng pagkilala. Ng paggalang. Ng takot. Humakbang si Dayong at sa bawat yapak ay tila umaalingaw ang sigaw ng mga ninuno. Ang apoy sa kanyang likuran ay lumawak, naging bilog ng liwanag sa gitna ng dilim. Sumisigaw pa rin si Lola Uray, ngunit ang kanyang tinig ay nagiging paos. Parang nabibingi sa lakas ng liwanag. Hindi mo ako matatalo, sigaw niya. Ako ang ugat. Ako ang simula. Ngunit hindi na siya pinansin ni Dayong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga nilalang sa paligid. Ang mga nilalang ng gabi, ng takot, ng gutom. Hindi na ako alipin ng dugo, bulong niya. Hindi ako katulad ninyo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Mula sa langit, bumaba ang liwanag. Puting kidlat na tila biniyak ang langit. Tumama ito sa gitna ng bilog na apoy. Pumutok ang hangin. Nayanig ang lupa. Nang bumalik ang katahimikan, wala na si Lola Uray. Wala na rin ang mga nilalang. Ang paligid ay naging payapa. Tahimik. Tila walang nangyari. Ngunit sa balat ni Dayong, nanatili ang marka. Ang mata na may pakpak ay hindi na kumikislap. Ngunit naroon pa rin. Isang paalala. Na kahit pinili niya ang liwanag, dala pa rin niya ang anino ng kanyang pinanggalingan.
Muling huminga ng malalim si Dayong. Ngayon ay hindi na sa takot, kundi sa pagtanggap. At sa di kalayuan, unti-unting sumikat ang araw. Ang unang sinag ay tumama sa kanyang mukha. At sa liwanag ng bagong araw, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa wakas, handa na siya. Tahimik ang kagubatan habang unti-unting bumabangon si Dayong. Ang hamog ay bumalot sa kanyang mga paa, malamig pero hindi na nakakakilabot. Sa bawat hakbang niya palabas ng gubat, nararamdaman niyang unti-unting bumabalik ang tibok ng mundong iniwan niya. Ang mga ibon ay muling kumakanta. Ang hangin ay may dalang amoy ng sariwang lupa, hindi na usok at asupre. Ngunit sa bawat paghinga, kabisado pa rin niya ang anyo ng dilim. Alam niyang naroon lang ito, nakatago sa pagitan ng mga anino. Hindi na siya takot. Hindi na siya nagtatago. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, tahimik ang lahat. Ang mga tao'y nagtipon sa gitna ng plaza, tila hinihintay ang kanyang pagbabalik. Walang nagsalita. Walang lumapit. Hanggang sa ang isang batang babae ay humakbang paunahan. Tumingin ito kay Dayong. At ngumiti. Salamat, sabi ng bata, mahina ngunit buo. Isa-isang nagsilapit ang mga taga-baryo. Tahimik na pagyuko. Pagkilala. Paggalang. Ngunit hindi bilang isang halimaw. Hindi bilang tagapagmana ng kadiliman. Kundi bilang bantay. Bantay ng hangganan. Bantay ng liwanag at dilim. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya sa kanyang isipan ang huling bulong. Nang lahing matagal nang nakalimutan. Nang apelidong sinubukang itago ng panahon. Nang dugong itinakwil ngunit muling tinanggap. Apo ka ng gabi. Ngunit pinili mong maging araw. At sa bagong umagang iyon, si Dayong ay hindi na lamang basta tao. Hindi rin siya ganap na nilalang ng dilim. Siya ang gitna. Ang tagapamagitan. At sa kanyang mga mata, may apoy pa ring naglalagablab. Handang sumiklab muli kung kinakailangan. Habang tumatagal, natutunan ni Dayong kung paano mamuhay bilang tagapamagitan sa dalawang mundo. Ang liwanag ng araw at ang dilim ng gabi. Minsan, sa gabi, nakakaramdam siya ng kakaibang pangingilabot. Parang tinatawag siya ng mga nilalang mula sa kabilang panig. Ngunit alam niya kung kailan siya dapat huminto, kung kailan ang hangganan ay hindi dapat tawirin. Ang kanyang mga mata ay patuloy na naglalaman ng mga alaala. Ng mga anino na nagmamasid sa kanya mula sa dilim, ng mga mata na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang mga nilalang na tahimik na nananahan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig, sa bawat madilim na sulok ng kagubatan. Ngunit ngayon, natutunan na niyang tanggapin sila. Ang mga ito ay hindi mga kaaway, kundi bahagi ng mundong kanyang ginagalawan. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat at lumulubog, si Dayong ay naging isang tulay. Isang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na nagtitiwala sa kanya, kahit na hindi nila lubos na naunawaan kung anong klase ng kapangyarihan ang namumuo sa kanya. Ngunit wala na siyang itinatagong lihim. Alam niyang sa bawat hakbang na ginagawa niya, binabayaran niya ang presyo ng kanyang pinili. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan niyang yakapin ang kanyang kapalaran. At minsan, habang ang gabi ay dumating, nakatayo siya sa tabi ng punong balete. Ang puno na minsang naging saksi sa kanyang paghihirap at pagdadalawang isip. Dito, pinapakinggan ni Dayong ang mga bulong ng hangin, ang mga lihim ng kagubatan, ang mga kwento ng kanyang lahi. Ang mga mata ng kanyang mga ninuno ay nakatingin sa kanya, hindi na puno ng galit, kundi ng pag-unawa. Dahil alam nila, si Dayong ay hindi lamang isang tagapagmana ng dilim. Siya ay isang tagapagtanggol ng balanse. Isang tagapangalaga ng mga anino at liwanag. At habang ang gabi ay patuloy na bumabalot sa kanyang katawan, alam niyang sa susunod na pagsikat ng araw, magiging handa siya. Handa upang patuloy na maglakbay sa pagitan ng dalawang mundong hindi kayang magtagpo, ngunit patuloy niyang pinipilit pag-ugnain. Ang mga taon ay dumaan at si Dayong ay naging bahagi ng alamat ng baryo. Hindi na siya tinatanong o kinakatakutan ng mga tao. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kapangyarihan, hindi ng takot. Siya ay naging gabay sa mga nawawala sa kagubatan, protektor ng mga nilalang ng gabi, at tagapagtanggol ng mga kaluluwa. Minsan, may mga dumadalaw sa kanya. Mga mananahi ng mga kwento, mga taong naghanap ng sagot sa mga misteryo ng kanilang buhay.
Hindi siya nagtatago mula sa kanila, bagkus siya ay nagbibigay ng gabay. Paano mo nagawang magbago? Tanong ng isang batang mang-ukit ng kahoy na nagdalang siya ng takot sa kanyang mga mata. Nagbigay si Dayong ng matamis na ngiti, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng karunungan at sakit na mula sa nakaraan. Hindi ko pinili ang dilim, sabi niya. Pinili ko lamang na maging buo. Pinili ko ang balance. Ang batang mang-ukit ng kahoy ay tumango, ngunit sa kanyang mga mata, may isang pira-pirasong takot. Si Dayong ay hindi nagmamadali. Nagbigay siya ng mga sagot sa mga hindi makakaunawa, ng mga gabay sa mga naghahanap ng kaliwanagan. Ngunit hindi lahat ay handang tanggapin ang katotohanan ng kanyang buhay. Kaya ang ilan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ng walang katiyakan sa landas, habang ang iba naman ay humiling na siya ay maging kanilang tagapagtanggol magpakailanman. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog sa ilalim ng isang malamlam na buwan, si Dayong ay muling tinawag ng dilim. Hindi ng mga nilalang ng gabi, kundi ng isang bagong sigaw. Isang sigaw na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumayo siya mula sa kanyang paboritong lugar sa ilalim ng punong balete, at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naramdaman niyang muling tinatawag siya ng nakaraan. Ang mga mata ng kanyang mga ninuno, ang mga mata ng mga halimaw, ang mga mata ng mga kaluluwang naglalakbay sa gabi. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya natatakot. Si Dayong ay hindi isang nilalang na takot maglakbay sa pagitan ng dilim at liwanag. At sa bawat hakbang niya patungo sa hindi pa natutuklasang landas, dala niya ang lakas ng pagtanggap. Dahil natutunan niyang ang pinakamahalaga ay hindi ang kung anong mundo ang iyong pinagmulan, kundi ang kung anong uri ng tao o nilalang na nais mong maging sa dulo ng lahat. At sa gabi ng huling sigaw, natutunan niyang hindi kailanman siya magiging ganap na isa lamang. Hindi siya dilim. Hindi siya liwanag. Siya ay isang tulay. At iyon ang magiging kanyang pamana. Isang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Habang ang gabi ay dahan-dahang nagiging tahimik, si Dayong ay patuloy na lumakad, ang kanyang mga yapak ay humuhubog sa lupa ng gubat. Ang kanyang katawan ay may balanse ng kapangyarihan at kahinaan, at habang tinatahak ang madilim na landas, hindi siya nakakaramdam ng takot. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang unti-unti siyang bumabalik sa ugat ng kanyang pinagmulan. Ngunit sa ngayon, alam niyang hindi na siya ang batang natatakot at hindi pa handa. Siya na ngayon ang tagapagtanggol, ang gabay sa mga landas na madalas hindi makita ng iba. Isang malamlam na hangin ang sumalubong sa kanya, dala ang mga huling sigaw ng mga nilalang na tinulungan niyang magbalik sa kanilang tahanan. Habang dumadaan siya sa makapal na kagubatan, napansin niyang may bagong anyo ang buwan sa langit. Isang buo at maliwanag na buwan, tila parang siya mismo ay binabantayan. Ang mga punong kahoy ay sumasayaw sa hangin, parang nakikisalamuha sa kanya, at ang lupa ay tila gumugol ng isang huling pagsaludo. Tumingin si Dayong sa kanyang paligid, at sa pagkakataong iyon, alam niyang muling nagsimula ang isang yugto ng kanyang buhay. Hindi bilang isang nilalang na nabuhay sa pagitan ng liwanag at dilim, kundi bilang isang bahagi ng parehong siklo. Sa wakas, sabi niya sa kanyang sarili, tanggap ko na. Hindi na siya maghahanap pa ng sagot. Dahil ang sagot ay nasa loob niya. Bilang isang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, natutunan niyang ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang misyon ay ang magbigay ng balanse. Sa bawat nilalang na kanyang tinulungan, sa bawat pusong nagbabalik loob, sa bawat sigaw ng gabi, nagbigay siya ng pag-asa na hindi natapos sa dilim. Sa gabi ng huling sigaw, natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang maghari, kundi ang magbigay ng gabay at pag-unawa sa bawat nilalang na naghahanap ng tamang landas. Sa kabila ng lahat, si Dayong, ang tagapagtanggol ng balanse, ay patuloy na maglalakbay, hindi bilang tagapagmana ng kadiliman, kundi bilang isang tagapangalaga ng mga nilalang at tao, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. At habang ang mga anino ng gabi ay patuloy na naglalakbay sa dilim, natutunan niyang ang pinakapayak na katotohanan ay ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagsugpo ng dilim, kundi sa pagtanggap at pag-unawa sa kabuuan ng buhay. Habang patuloy na lumalakad si Dayong sa ilalim ng malamlam na buwan, ang mga huni ng gabi ay naging musika sa kanyang tainga. Ang mga nilalang sa kagubatan ay muling nagbalik, at sa bawat pagdausdos ng kanyang mga paa sa makapal na lupa, nararamdaman niyang ang mga mata ng kagubatan ay nakatutok sa kanya. Ngunit hindi ito mga mata ng takot, kundi ng respeto at pagkilala.
Siya ay hindi na isang banyaga sa kanilang mundo. Siya na ngayon ay bahagi ng kabuuan. Narating niya ang isang pook sa gilid ng kagubatan kung saan ang mga sinaunang puno ng balete ay naglalakihan, ang mga ugat nito ay parang mga kamay na sumusulyap mula sa ilalim ng lupa. Dito, sa ilalim ng mga ito, nagsimula ang kanyang misyon. Dito siya unang tinawag ng dugo, ng lahi at ng makulay na nakaraan. Ngunit ngayon, siya na mismo ang maghuhubog ng bagong daan para sa susunod na henerasyon. Sa ilalim ng mga punong iyon, huminto siya at dumaan sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Nakita niyang muling buhay ang mga imahe ng batang si Dayong, naglalaro sa tabi ng ilog, ng mga simpleng araw na walang takot sa hinaharap. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pangarap, mga pangarap na ngayon ay naging misyon, ang magdala ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng liwanag at dilim, sa pagitan ng mga tao at mga nilalang. Ang mga alingaw ng kanyang mga ninuno ay naroroon, ang mga sigaw ng pagnanais na magbalik sa tapat na landas. Ngunit sa kanyang puso, natutunan niyang hindi kailangan bumalik sa nakaraan, kailangan niyang magpatuloy, maglakbay patungo sa hinaharap, bilang isang tagapangalaga ng balanse. Ibinuka niya ang kanyang mga palad at muling tinanggap ang apoy na matagal na niyang tinago. Hindi ito apoy ng pagkawasak, kundi apoy ng pagbabago. Isang apoy na magbibigay ng liwanag sa mga landas ng mga nawawala, magbibigay ng gabay sa mga ligaw na kaluluwa, at magbabalik ng pag-asa sa mga sugatang puso. Sa kabila ng lahat, natutunan ni Dayong na ang pagiging tagapagtanggol ng balanse ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto. Ito ay nangangahulugang pagiging tapat sa layuning mapanatili ang pagkakaisa ng magkaibang puwersa, ng liwanag at dilim, ng buhay at kamatayan, ng tao at nilalang. At sa pagdapo ng unang sinag ng araw, nakita ni Dayong na ang kanyang misyon ay hindi natatapos. Ito ay isang patuloy na paglalakbay, isang walang katapusang pagtanggap sa mga pagbabago ng mundo at ng sarili. Sa kanyang mga mata, ang balanse ay hindi lamang sa pagitan ng dilim at liwanag. Ito ay ang pagtanggap sa lahat ng aspeto ng buhay, ang kalungkutan at kaligayahan, ang takot at tapang, ang pagkatalo at tagumpay. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat, si Dayong ay patuloy na maglalakbay. Isang tagapangalaga ng balanse, isang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat, si Dayong ay patuloy na maglalakbay. Isang tagapangalaga ng balanse, isang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang bawat hakbang ni Dayong ay nagiging simbolo ng pagtanggap, tanggapin ang dilim, tanggapin ang liwanag, at tanggapin ang lahat ng bahagi ng kanyang sarili. Naunawaan niya ngayon na ang kanyang misyon ay hindi laging magiging madali, ngunit siya ay handa. Sa bawat sulok ng kagubatan na kanyang tinatahak, sa bawat tao at nilalang na kanyang tinutulungan, naiisip niya na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang mga ninuno ay laging naroroon, hindi nakatago sa mga anino, kundi sa bawat hangin, sa bawat sigaw ng mga ibon, sa bawat pagdapo ng liwanag sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang maging perpekto, isang tinig mula sa kanyang isipan ang nagsabi, ang mahalaga ay magpatuloy ka. Minsan, habang tinitingnan niya ang mga bituin sa kalangitan, naiisip ni Dayong kung paano magsimula ang lahat. Paano siya naging siya? Paano siya naging tagapangalaga ng balanse? Ngunit sa bawat gabi na siya ay mag-isa sa ilalim ng mga bituin, natutunan niyang ang mga sagot ay hindi palaging kinakailangan. Minsan, ang mga tanong ay bahagi ng paglalakbay. Ang mga sagot ay matutunan sa bawat hakbang, sa bawat pagtanggap at sa bawat pagkatalo at tagumpay. At ang pinakaimportante ay ang patuloy na paglalakbay. Ang mundo ay patuloy na umiikot at si Dayong ay magpapatuloy sa pagiging tulay ng dalawang magkaibang mundo, ng liwanag at dilim, ng tao at nilalang. Hindi siya maghihintay ng perpektong panahon, kundi maglalakad ng may tapang at malasakit. Sa bawat dilim na kanyang tatahakin, sisik ang kanyang liwanag. At sa bawat liwanag na kanyang madarama, alam niyang may mga anino ring nag-aantay, naghihintay ng pagkakataon na matutunan ang balanse. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, si Dayong ay hindi lamang magiging isang pangalan o isang alamat. Siya ay magiging isang kwento ng pagpili, ng pagtanggap, at ng hindi pagtakot na maglakbay sa pagitan ng liwanag at dilim, ng buhay at kamatayan. Isang kwento ng isang nilalang na pinili ang balanse, at sa bawat hakbang, naging gabay siya sa iba, patuloy na nagsisilibing tulay ng dalawang magkaibang mundo. At habang ang araw ay maghapon pa ring sumisikat sa bawat pagdapo ng mga ulap, alam ni Dayong na ang kanyang misyon ay patuloy, walang katapusan.
Sa dulo ng isang matagal na paglalakbay, natagpuan ni Dayong ang kanyang tunay na misyon, ang hindi lamang maging isang tagapangalaga ng balanse, kundi maging isang simbolo ng pagkakaisa at pagtanggap sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot at pagdududa, ngayon ay naglalaman ng mga lihim ng kagubatan at kalangitan. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay nangangalap ng alon ng dilim, ngayon ay nagdadala ng liwanag sa mga landas ng nawawala. Siya ay naging isang gabay, hindi lamang para sa mga tao, kundi para sa lahat ng nilalang ng gabi at araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng kapangyarihan at karunungan na kanyang natamo, si Dayong ay hindi nagbago ng buo. Ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay hindi na naghihilom, ngunit natutunan niyang yakapin ang mga ito, dahil bahagi ng kanyang pagiging buo ang pagpapatawad sa kanyang sarili at sa kanyang nakaraan. Isang gabi, habang nakatayo siya sa ilalim ng matayog na punong balete, nakaramdam siya ng isang tahimik na tawag mula sa malayo, isang sigaw mula sa mga nilalang ng kanyang mga ninuno. Ngunit hindi ito isang sigaw ng pangangailangan. Ito ay isang sigaw ng pagpapasalamat. Ang mga mata ng kanyang mga ninuno, mga mata na puno ng pag-unawa, ay tumingin sa kanya mula sa dilim ng kagubatan, at sa kanilang mga mata, nakatagpo si Dayong ng isang matamis na katahimikan. Isang kasunduan. Isang pagyakap sa lahat ng pagkakaiba, mga aspeto ng dilim at liwanag, buhay at kamatayan, takot at tapang. Natapos na ang ating misyon, sabi ng hangin, ang tinig ng kanyang mga ninuno. Ngayon ay oras na para ikaw naman ang magpahinga. Si Dayong ay huminga ng malalim, ang hangin ay malamig at tahimik. Hindi niya hinahanap ang katapusan, ngunit naramdaman niyang ang mga tanong at mga sugat ay unti-unting nawawala. Ang mga tao sa baryo, ang mga nilalang sa kagubatan, at ang buong mundo ay nagkaroon ng kanyang respeto at pag-unawa. Ngayon, hindi na siya isang tagapangalaga ng balanse, kundi isang bahagi na ng kabuuan. Si Dayong, ang batang dating natatakot sa dilim, ay ngayon ang simbolo ng pagsasama ng lahat ng aspeto ng buhay, at sa huling pagkakataon, nakatagpo siya ng kanyang kapayapaan. At habang ang buwan ay sumisikat, at ang hangin ay humuhuni sa mga sanga ng mga punong balete, si Dayong ay nakatayo, hindi bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang nilalang na natutong maglakbay ng buo. Sa huli, ang kwento ni Dayong ay hindi nagtatapos sa isang pagtatapos. Ito ay isang kwento na patuloy na magsisilbing gabay, isang tulay sa pagitan ng mga magkaibang mundo, isang paalala na sa lahat ng dilim, laging mailiwanag.